Matapos mag-ambaga ng ilang insurance sectors upang tulungan ang mga biktima ng aksidenteng kinasangkutan ng Florida bus, maaari nang matanggap sa ika-19 ng Pebrero ang paunang bahagi ng insurance benefits para sa mga biktima ng trahedya. Para sa detalye, balitaan mo kami, Queenie Ampun. Matapos mangyari ang aksidenteng pagkahulog ng isang Florida bus noong ika-7 ng Pebrero kung saan umabot sa 15 ang nasawi, ay inanunsyo ngayon ng ahensya na maaari nang matanggap ang paunang bahagi ng insurance benefits ng mga nabiktima at pamilya ng mga nasawi, kung saan kabilang dito ang komedyanteng si Arvin Tado. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB, magbibigay ang pamunuan ng Florida Bus ng initial benefits na nagkakahalaga ng 100,000 piso sa mga pamilyang namatayan ngayong darating na 19 ng Pebrero 2014. Magmumula naman sa Philippine Accident Manager Incorporated sa pamamagitan ni Insurance Commissioner Emmanuel Duok, ang natitirang benepisyo ng nagkakahalaga rin ng 50,000 piso ay matatanggap din bilang tulong ng pamilya ng mga nasawi, ngunit wala pang petsa kung kailan ito ibibigay. Samantala, para lamang maibigay na ang benepisyong pinansyal ng mga biktima at namatayan, napag-alamang nag-ambag-ambag ang iba't ibang insurance agencies para makuha na ng mga naapektuhan ang nasabing financial assistance. Bagamat aminado si Philippine Accident Manager Incorporated Chairman Ed Atayde na hindi saklaw ng insurance policies ang Florida Bus Unit na una nang natukoy ng LTFRB na isang kolorom, ay bibigyan pa rin nila ito ng kanilang tulong pinansyal. Bago ako nagtungo rito, kinausap ko si Chairman Winston Hines at tinitiyak niyang makatatanggap ang mga nasawi ng karampatang insurance benefits dahil sa hakbang na isinagawa ng LTFRB. Manggagaling ito sa tuwirang financial assistance mula sa Florida Transport Corporation mismo at mula din sa mga kumpanya ng insurance. Inasikaso na ni Chairman Hines ang bagay na ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Queenie Ampuon.